everyone! So, I am Altea Lorraine Belaro. So, yung lesson po na natakal ngayong araw ni Pastor Russell is all about the humbler ruler. So, when we say humbler ruler, yung unang pumapasok sa isip ko, bago ko mapanood muna yung video na in-upload ni Pastor Russell, is all about si Lord na kaagad. When you say humbler ruler, siya kasi yung makapangyarihan na, although He has all the power, 'di ba, sa lahat ng bagay, pero siya yung pinaka-humble at lahat ng pagkakapantay-pantay is pinagkakaloob talaga niya. So, isa din sa mga teachings doon is sabi na mas binibigyan ng pabor ni Lord. I mean, hindi mas binibigyan ng pabor. Kumbaga, binibigyan niya pa rin ng pansin kahit na ikaw yung pinakamababang tao. Sabi doon na kahit na ikaw yung pinakamahirap, pinakawalang alam, pinakamababa sa lahat, is hindi tumitingin si Lord sa sitwasyon ng buhay natin. Instead, minamahal niya tayo at hindi niya tinitingnan kung ano yung kalagayan ng buhay natin sa araw-araw, kung ano yung pagkatao natin, masama ba or talagang pinakamasama. Instead, patuloy tayong ibe-bless ni Lord at mamahalin niya tayo. Kasi nga, pag sinabing humble, siya nga talaga agad yung naiisip natin. So, naisip ko na sobra yung love, nag-overflow yung love na galing sa Panginoon. Kasi, parang, yun yung dapat na ma-adapt ng tao. Na kahit sa anong sitwasyon, maging humble tayo, iwasan natin maging mapagmataas. Dahil, I think, pag naging ganun tayo, nagkaroon tayo ng ganong attitude, is walang ibang mapupuntahan yung kundi sa negative way lang. At also, siya yung kilala ko na kahit na alam niya sobrang lahat ng kapangyarihan nasa kanya na, pero pinagpapatuloy niya pa rin tayong bigyan ng pantay-pantay na pagmamahal, blessings, kahit na minsan hindi umaayon sa sitwasyon yung mga kagustuhan natin. Pero I think lahat ng mga nangyayari sa buhay natin is may plano si Lord. Yun yung lagi kong naiisip na sa tuwing may mga sitwasyon na hindi kagandahan, iniisip ko na plano ng Panginoon na mangyari yun, kasi kung hindi niya yun gagawin, feeling kong merong mas masamang mangyayari. Ganoon yung parang mas naging positive thinking ko. Kasi hindi naman lahat ng bagay is aayon na sa sitwasyon natin. So, I think na mas okay na mas magpasalamat tayo sa araw-araw na nakakamtan natin, na hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon sa araw-araw na pag-alis natin ng bahay hanggang pag-uwi, at pagbibigay niya rin ng blessings sa buhay ng bawat isa. So, we should always be grateful for everything that we have in life. Also, we should always pray then and be thankful sa mga nare-receive natin, meron man o wala. And we should always pray for others. Siyempre, especially yung mga family natin, loved ones natin, and also for kabuuang tao dito sa buong mundo natin. So, sana ma-adapt natin or magkaroon ng paunti-unting changes sa atin kung gaano kabuti yung Panginoon sa atin. Sana magagawa rin natin sa ibang tao. Dahil mas nagagalak ang Panginoon kung patuloy tayong magpapakita ng kagustuhan niya. Kaya nga may sinasabi silang mas maganda maging Christ-like, kasi mas pinagpapala ng Panginoon yung ganong attitude kung nakikita niya sa atin yung mga nagagawa na rin para sa atin. So, that's all po. Thank you for listening. Merry Christmas, everyone!